Binuntutan muli ng Chinese vessel ang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain at iba pang supply sa Pag-asa Island. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa West Philippine Sea, si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, nasa na kayo ngayon at kwento pa naman ang nangyaring shadowing sa sinasakyan ninyong barko? Pops J, as of 2:17 p.m. ay nasa 127 nautical miles na tayo sa kanlurang bahagi ng Mindoro bilang bahagi nga ng patuloy natin na paglalayag patungo sa West Philippine Sea, partikular sa Pag-asa Island, kung saan ito na ang ika-4 na civilian mission ng atin ito koalisyon. Layo nito, Pops J, na magdala ng mga pang-alalay, mga grocery packages, school supplies, at maging mga krudo sa ating mga kapatid doon sa Pag-asa Island na mga baging isda. Dahil ayon sa grupo, kasama sa mga apektado ng patuloy na paggalaw, pagtaas man o pagbaba ng presyo ng petrolyo, ay yung mga kapatid nga natin na manging isda doon at nangangamba sila na baka kasama na nga ito sa mga maapektuhan. Pero Pops J, kung makikita ninyo sa aking likuran, napakalawak ng karagatan, pero dito sa hindi kalayuan ay matatanaw nga yung isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3103. Pasado ang alas 7 kanina ng umaga, Pops J, nang magsimula nga nating makita at mamataan yan. At hanggang sa ngayon, patuloy yung pagbuntot nito. Kanina nakita natin yan, Pops J, nasa 3.2 nautical miles pa lamang. Actually, napakalapit pa nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. 60 nautical miles lamang mula sa landmass mismo ng Mindoro. Ayon sa mga organizer, Pops J, hindi naman daw nila ikinagulat yung pagsulpot ng Chinese vessels dahil inaasahan na nga nila ito, dahil bahagi ng kanilang mission, Pops J, ay yung pag-iit sa soberanya ng Pilipinas. Pero ang kanilang ikinababahala, Pops J, ay yung bilis at yung lapit nito sa kalupaan mismo ng Pilipinas at yung pagsunod nga dito sa atin. Pero kanina, Pops J, nakakita rin tayo ng iba pang mga barko. Ito naman ay pag-aari ng Australia at Canada na hindi pa man kumpirmado, pero ang kutob, Pops J, ay kasama ito sa mga nakiisa doon sa balikatan exercises na ginawa naman sa Palawan. Okay, Arles, civilian mission ito at wala kayong escort. Kamusta ang atmosphere dyan? Pops J, tama ka, wala kaming escort dito mula sa Philippine Coast Guard or Philippine Navy, pero ayon naman sa mga organizer ay coordinated ito at patuloy na minomonitor ng otoridad at hinihiling nila na wag naman daw sana magkaroon ng kahit anumang emergency, pero inassure naman ng PCG na handa silang rumisponde dito. Pero pagdating natin, Pops J, sa Pag-asa Island, currently nasa 307 nautical miles pa yung layo natin, at inaasahan na darating tayo doon bukas mga hapon na, baka daw doon mas maraming ngang mga presensya ng Chinese vessels, pero wag naman daw sana ganong mangyari, Pops J, so far wala namang any panic or any reaction na big or malala mula sa ating mga kasama dito, pinailam lamang na meron ngang presensya yung Chinese vessel dito sa hindi kalayuan, pero kalmado naman at tuloy-tuloy ang ating paglalayag. Wala rin tayo natatanggap pa na radio challenge mula sa Chinese vessel. Ayun, Arles, bukod dito sa pagbuntot sa inyo ng Chinese vessel, meron pa bang ibang aberya na nangyari sa inyong biyahe? Pops J, tila nga hindi lang territorial waters yung lumalabas na inaangkin at inaari ng China, kundi tila pa din na rin daw yung ating airspace. Kasi kanina, Pops J, bago tayo sumahimpapawid sa One Palita, Pilipinas at sa Afternoon Delight ng mga programa natin, nakausap natin yung videographer ng atin ito koalisyon na kung saan sinabi nga nito na meron silang problema sa pagpapalipad ng mga drone. Lumalabas kasi, Pops J, na updated yung mga firmware at software nito, pero paulit-ulit na lumabas yung mga errors and warnings at nire-require nga na mag-register itong mga drone na ito sa Civil Aviation Administration ng China. Ang kanilang tanong, Pops J, nasa bahagi pa tayo ng exclusive economic zone at airspace ng Pilipinas, kaya bakit daw nila i-rehistro doon? Ang dahilan nga dyan, Pops J, ay hindi pa rin nila mapalipad hanggang sa ngayon itong mga drone na ito. Nagdadalawang isip pa sila in a sense dahil kung i-register doon, baka nga magkaroon ng problema at hindi na ito makalapag. At kabukod nga, pati daw yung ating airspace ay dinidiktahan na rin ng China. Arles, ngayon ay Labor Day. Anong programa dyan sa barko? Kaninang alas 10 ng umaga, Pops J, ay nagkaroon ng payak na programa
ang atin ito coalition kung saan binigyang pugay nila yung mga tripulante ng MV Kapitan Oka na ating sinasakyan patungo sa Pag-asa Island. Gayun din yung mga kapatid nating mangingisda sa West Philippine Sea at mga fisher folks, no, at kanilang ipinanawagan yung pangangalaga sa mga karapatan nito, higit palalo na hindi pa rin tiyak kung hanggang kailan at kung gaano kalala magpapatuloy itong agresyon ng China sa West Philippines. Pops J. Alright, maraming salamat at mag-iingat ka dyan. Mobile Journal Arles de los Santos.